Atin po lamang istorbohin si Senador Coco Pimentel, ang Senate Minority Leader. Magandang umaga po, Senator. Good morning po, Senator. Senator, good morning. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga po sa lahat. Salamat na marami. Senator, as we speak now, ano po ang parliamentary status ng impeachment complaint na naihatid sa Senado noong pong Miyerkules ng gabi? Ano po ang tawag ngayon sa kanya? Ano po yun? Siguro ang matawag natin yan is filed and received. Okay. Filed and received by the Senate. Kasi ang binasa ko yung rules namin, ang unang gagawin dapat ng Senate President ay mag-communicate na siya sa House of Representatives na natanggap na. Okay. And then sasabihin niya doon sa sulat, it will be taken up by the Senate at a time and place, date, time and place that the Senate will determine. So wala pa kami ron. We cannot, hindi pa namin masasabi kailan kasi wala pa kaming formal na trial calendar eh. Opo. Sige po. So yan po yung kanyang status. Bagamat hindi nga po ito nangyari, Senator Coco, no, na nung tinanggap ng inyong SecGen yung articles of impeachment, hindi siya naisama sa inyong order of business nung araw na iyon, noong pong Pebrero 5. Ano pong ibig sabihin nung kundi naisama po sa inyong order of business? Hindi pa po kami, yung mga membro ay hindi pa formally notified. Okay. So natanggap lang ng Senate Secretary, pero ano na yata yun, malapit na atang alas 6 niya na natanggap yun eh. Ng gabi. Hindi naman namin mino-monitor yun eh kung ano nangyayari sa Office of the Senate Secretary. So hindi siya na wala kaming formal na action tungkol dun sa impeachment complaint or articles na natanggap ng Senate Secretary. Sa ngayon, wala pa kaming formal na action dun. Ayun, yun po ang status nito. So, tama ho ba ang napapakinggan natin, sinasabi po ng liderato ng Senado na magkakaroon lamang ng jurisdiction ang Senado dito po sa impeachment complaint na ito kapag ito po ay formally na-acknowledge na doon sa inyong order of business at matalakay po itong pag-receive ninyo? Correct. Kasi kailangan may konting formalities tayo dyan eh. So pag kailangan na ito lang aking understanding, Ted, pwede akong mali rito pero ito yung aking best understanding na ng rules, ano. Kailangan naka-session ng Senado, naka-reference of business, tapos a-actionan na ngayon namin yan as a body. Siguro ang action na namin dyan is we will convene as an impeachment court and then refer that matter to the impeachment court. Ganun siguro ang tamang gagawin namin. Okay. Pagkatapos noon, pagka sinabi na naming convene the Senate as an impeachment court, pwede na ngayon magtawag ang Senate President as the presiding officer ng meeting ngayon ng impeachment court para iset na namin yung trial calendar. So, maghihiwalay na kami sa legislative calendar. So, wala nang pressure na kailangan in session yung Senate as a legislative body. Kasi nagkaroon na kami ng sariling buhay namin as an impeachment court. Meron na kami sariling kalendaryo o schedule as a trial court, as an impeachment court. Okay, sige po. So bago po natin tunghayan yung usapin po ng pagpapatawag ng special session, ano-ano ho ba ang dapat pong paghandaan ng Senado bago po masimulan yung pong pagbuo ng pagturing sa inyo na impeachment court and eventually po yung impeachment trial? Ano bang mga dapat paghandaan na importante mga bagay po, Senador? Pinaka-importante yung rules. Meron na kaming rules na ginamit namin, pinasa namin noong 2011. Sa tingin ko, ano pa yun? Since hindi naman namin repeal yun o binago, yun pa yung existing. Pero, siyempre, i-apply namin yun sa nangyaring corona impeachment para madagdagan namin ng mga mas detalyado ang rules. So, pwedeng i-improve ang impeachment rules. Gawin na yan. Number one.
Then number two, siyempre check yung physical premises. Madali na yun kasi nagamit naman yung the same session hall. Nagamit na yan as a impeachment trial venue. And then number three, marami kasi nagsasabi na we have to wear parang judge's robe para remind kami parati na we are no longer mere politicians but we're also going to perform legal function na kami ay magiging mga husgado. So yung robe, isa pa yon. So 1, 2, 3. Sa ngayon, yun na muna. Tapos, ang importante yung rules kasi dapat yung rules ma-finalize na namin kasi yung pagsagot ng impeached official, tapos yung pagsagot ng mga prosecutor ay dapat napasa loob na yan sa rules eh. Kaya i-finalize na kaagad yung rules. Pero ang reminder ko lang, yung corona impeachment, 2011 ata yun, or 2012, basta yung corona impeachment, natapos naman yun under this same existing rules. So, ito optional na lang ito kung gusto namin i-improve. Opo. Ano po yung sinasabi na maliban po sa inyo pong bubuuin na rules dito po sa impeachment trial ay yung pong rules of court bilang supplementary dito po sa inyo pong impeachment trial rules? Ay automatic na yon, nandiyan na yan sa existing. Okay. Yung existing rules namin ngayon nakabanggit na doon. The rules of court can be used in a supplementary manner. So importante po talaga na ito pong rules na ito, pati po itong mga sinasabing maaaring mga improvement ay maipaghandaan na. Ito bang pagbuo ng rules na ito, maaari niyo bang gawin ngayon o ng inyong small committee o technical working group habang adjourn ang Senado? Oo, dapat ginagawa na yan. Pero as a draft. Kasi ipapa-approve natin yan. Ipapa-approve yan formally sa Senate now sitting as an impeachment court. So, pero dapat inumpisa na ngayon. Kaya nga medyo familiar na nga rin ako kasi pinag-aralan na din namin ng staff ko. Kaya binasa na namin. Kulang sa detalye but that was sufficient to hold the trial, to hold the corona trial. Opo, dapat pag-aralan na po at kumbaga nga magkaroon na po ng draft. Sa inyo bang palagay sa panahong ito na naka-break ang Senado, ang Congress, talaga bang dapat magpatawag ng special session ang Presidente tungkol po sa impeachment o maaring ilang pang panukalang batas? Kasi po kayo mismo, ang dami niyong sinusulong na hindi po naaprubahan eh. Di ba? Maari Correct. Go ahead, sir. Go ahead. Correct. Correct. Ako po ganito kasi judgment call ng Presidente yan to call a special session or not. Pero pag magpatawag ang Presidente ng special session, ang sabi ko nga, lagyan na niya doon yung mga panukalang batas na hindi namin natapos. Lalo na yung mga minadali namin, pwede namin balikan. Tapos, magre-reference of business na lang ang Senado on the part of the Senate kasi special session ito, dapat pati House may session, Senate may session. Pagdating na lang sa Senate, meron kami reference of business na i-report na ngayon na nakatanggap na kami ng articles of impeachment against the Vice President. And then magmula doon, ikilos na ngayon kami. Okay, what shall we do? Ito na. So, i-refer siguro sa isang committee yan or action na kaagad on the floor pagkabasa. Kasi ang purpose namin para maka-convene na kami as an impeachment court para may buhay na sariling hiwalay ang impeachment court sa legislative body. So kahit adjourn na yung special session, natapos na yung 3 araw o 6 na araw man na special session, meron na kaming tapos na yung formalities na existing na ngayon or convening na naka-convene na ang Senate Impeachment Court ay tapos na. So may sarili ng buhay po ito. Opo. So, Senator Coco, ito bang adjournment niyo na ginawa noong pong Pebrero 5 ay sine die adjournment? Ay, hindi.
Hindi yan sinidi kasi June 2 yung sunod namin eh. So ito ho ngayon talagang adjourn na po itong inyong session na iyon at bubuhayin lang po sa June 2, ganun po? Opo? Opo, Okay, ano lang to, parang naka-recess lang po ito, mahabang recess. Okay, sige po. Naka-recess. So, Senator, kayo ho ba naniniwala na dapat magpatawag dapat kayo ang sabi po kasi ng inyong liderato, no, bagamat kayo nasa minority, dapat daw may request ang mga senador sa Senate President na siya ho namang magiging dahilan para sabihin sa Presidente na humihingi kami ng special session. Ano po ang inyong kaisipan doon? Wala yung step na yan, wala naman yan sa Constitution na kailangan gawin. Siguro part na lang yan ng coordination. Pero ang gusto ko sabihin, kung basahin namin yung Constitution, ang utos naman, pag merong impeachment na final ang House of Representatives, impeachment article sa Senado, ang utos kasi ng Constitution doon, the Senate shall forthwith conduct the trial. Ang forthwith, ibig sabihin ng forthwith, medyo tinutulak ka niyan, minamadali ka niyan. O hindi naman sa ibig sabihin nun na pagkatanggap mo, aksyonan mo, pero huwag ka naman magpalipas ng 3 kalahating buwan bago mo aksyonan. Kailangan, siguro naman lahat kami pagbasa namin doon, yun ang pakiramdam namin na pwede siguro lumampas 1 buwan, pero hindi naman siguro 3 kalahating buwan. O, sayang sayang yung time pwede namang umandar na eh. Opo. So, Senator, kung kayo po ang kukonsultahin, sang-ayon ho ba kayo na sabihan ng Senado ang Pangulong Marcos na magpatawag ng special session? Optional na lang yan kasi wala yan sa Constitution Hindi yan kasali sa parang elements o mga requirements bago magpatawag ng special session eh. Ang presidente, kung magpatawag ang presidente ng special session, susunod dapat kami kasi magiging political issue yan laban sa amin, di ba na, nabaliwala ang special session kasi walang quorum, absent lahat, absent karamihan. So political issue po yan. Ngayon yung pagbalik sa tanong mo, kung magkailangan pa ba mag-request o hindi, sa tingin ko, hindi na kailangan mag-request eh. Pero kung yun ang gusto ni Senate President, ako mismo ngayon nagre-request na sa kanya kasi nga pinasa ko yung Constitution, kailangan yung utos na nasa Constitution, utos sa Senado, may 4-3 doon na ang sabi doon Senado, madaliin din ninyo ang pagproseso ng impeachment. Wag yung patulugin. Opo. Kasi nga dito po trial by the Senate shall forthwith proceed. Yan po yung last sentence dito po sa section 3. So Senator, sabi nga ninyo hindi naman requirement ng saligang batas na kinakailangan pa kami mag-request. Mismo maaaring magkusa ang presidente na magpatawag ng special session. Correct. Pero siguro sabi niya, kailangan mag-request kayo kasi baka naman pag mag-special session, hindi kayo available kasi lahat kayo na nagbiyahe na o nagkakampanya na. So, yun siguro, pero wala yun sa Constitution. Kaya pwede nang hindi isipin ng Presidente yun. Pwede na siya magpatawag na special session. Opo. So, pwede na kung gugustuhin niya. Kung gusto niya, yes. Opo. And then, kapag ginusto niya yun, ang Senate leadership ay maaari na pong magkalendaryo ng mga tatalakayin, reference of business. Kumbaga, pwede na yung mga panukala ninyo na hindi natapos, kasama na po yung pag-acknowledge sa receipt nito pong impeachment complaint. Correct. Okay, sige po. So, in the light po na wala pang special session na pinatatawag ng Presidente, kung bibilang, ang balik po ninyo ay sa June 2. Di po ba And then sa June 2, you only have 6 session days remaining. At ang pagkatapos noon hanggang June 30 na lang po ang 19th Congress. Kapag binilang po natin yung total number of days niyan, magmula po nitong kayo'y nag-recess noong February 5, that's a total of 116 calendar days. So higit halos 4 na buwan
Ano po ang gagawin ng mga senador o mambabatas sa panahon ng 4 na buwan na wala naman kayong pasok? Kampanya. Kampanya, yung mga re-electionist nagkakampanya, yung mga tumatakbo for other positions magkakampanya din kasi nga naka-break eh. Opo. Opo. So Yun po. opo. Tapos yung iba dahil sa si Senate President, di naman yan nangangampanya kasi di naman siya up for re-election. I'm sure nakatutok ngayon niya sa rules. Inaaral niya kung paano may improve ang Senate impeachment rules. Kung yun po ang kanyang tututukan, ano ho? Kumbaga, ano ho? Pero I'm sure tinitignan na niya yan, Ted. Sigurado tinututukan na niya yan. Okay. So, kumbaga po, merong 12 mga senador na kumbaga, walang pressure ngayon, hindi mangangampanya kasi hindi naman re-election. So, sa loob ng 116 days, itong kayong lahat practically, actually, may sweldo di po ba? Tuloy lang po ang sweldo ninyo, kompleto, pati ng inyong staff, di ba? Correct. Opo, walang bawas yon. So, sa loob ng 116 days, yung 12 hindi re-electionist, wala sa kanilang mandato o utos ang Senate leadership na mag-aral ka ng impeachment rules o kaya magsumiti ka ng ganun. So kumbaga kanya-kanya kayong kumbaga lahat sila ay may freedom kung anong kanilang gustong gawin. Oo, ang iba doon, Ted, siyempre mga politiko naman kami, mga senador, tumutulong din sa kampanya ng ibang kandidato. Tapos meron din kaming continuing authority na pwede pa rin kami mag-committee hearing kahit na naka-break. So ang iba diyan magko-committee hearing. Ang iba diyan tinatapos yung mga committee report, yung iba diyan yung bycam. Ako mismo may dalawa akong nakabitin pa na pwede kong i-bycam sa break. So tuloy pa rin yung trabaho ng senador. Opo. Mahaba lang kasi itong break na to kasi campaign break ito. Tapos dapat natural na kasi sa amin na since alam na rin naman namin sa news kahit hindi naman na-report sa amin formally pero sa news na na-file na ang articles of impeachment, automatic na sana na binabasa na naming lahat ang Senate impeachment rules kasi dapat naghahanda na rin kami. Opo, pero hindi po makatwiran ho ba na ikatwiran ng kapwa niyo senador na running for re-election o kaya po kayo ho mismo na tumatakbo sa ibang posisyon na ikatwiran na hindi tayo pwede mag-special session kasi campaign period. Pwede bang ikatwiran? Hindi. Siguro sa kanyang isip at sa kanyang puso, ayaw niya, yung kandidato, ayaw niya mag-special session kasi nga madidistract siya. Pero pag tumawag ang presidente ng special session, nagiging obligasyon mo ngayon at duty yan mag-attend kasi nasa constitution yun eh. Parang ano lang yan, Pede, naalala ko yung time na ako kararating ko lang sa Moscow eh. Tapos nag-declare ng martial law si President Duterte, di ba, sa Marawi. 5 hours lang ako sa Moscow. Balik ako sa Pilipinas kasi nasa constitution yun. We have to convene immediately. So, ganun lang po yun. Kahit saan man kami sa mundo, pag nagpapawag ang presidente ng special session, balikan kami. So, hindi pwedeng ikatwiran ng ibang mga senador na hindi naman re-electionista na hindi, meron na kami pinagplanuhan na bakasyon ni Mrs. Oo nga, cancel mo yun. Umuwi ka. Ibig sabihin po, ito pong kung sakasakali nga na magkaroon ng special session, ano man ang ginagawa mo, nasaan ka man, kasama sa iyong job description, ang... Correct. Go ahead, sir. Go ahead. Correct. Kasama sa job description, dahil nung 6 years ago, kami na tumakbo 6 years ago, yung mga 3 years ago na tumakbo, naging senador, ang assumption dyan, nabasa mo yung Constitution at kasama rin sa rules natin, the President may call for a special session at any time. Okay. Pag hindi ka ngayon umattend, absent ka. Ikaw magpaliwanag sa taong bayan, ba't ka absent? Ngayon, mas masama dyan, kung hindi kami makakuha ng quorum, mas masama yun. Kasi pag walang quorum, no business
is taken up. Therefore, magtatanong ngayon ang buong sambayanan, ano nangyari sa special session? Ba't hindi nakakorum? So, mapupuna kung sino ang mga absent. Opo, so just to reiterate po, bigyan natin ng diin ito. Opo. Ikaw man ay re-electionista o hindi, nasaan ka man, anuman ang iyong ginagawa, unahin mo itong iyong responsibilidad sa special session kung ipapatawag ng presidente. Klaro yun? Klaro yun. Correct. That's correct. Opo. Sige. So, Senator, kung kayo'y babalik ng June 2, tapos na ang halalan, hanggang June 11 na lang kayo. Practically po, 6 days na lang. 6. Opo, 6. Opo. Kung walang special session, what can you accomplish in 6 days relevant to the impeachment complaint? Relevant to the impeachment complaint. Okay. Number one, we can convene as a court formally. Ayan, gawa na at least. Okay. Number two, we could approve the Senate impeachment rules as amended kung gusto namin mag-amend o improve yon. And then number three, we can start yung exchange of answer and reply. We can start that kasi 10 days yun, tapos may 5 days pa. So ganun po ang mangyayari. Tapos we can take our oath. Basta lang makakonvene na yung court para makafunction na yung court. Makautos na, maka-issue na ng mga orders, mga summons, subpoena, gano'n. Maka-issue na. Pero since yung pagsagot pa lang ng impeached official, 10 days na kaagad wala na. Yung trial action na merong iuupo sa witness stand at cross-examine or dinidirect testimony tapos cross-examination, hindi na po magagawa yun ng kasalukuyang Senado kung June 2 pa kami babalik. Kasi ubos na yung oras sa pagsasagot lang sa written responses. Ubos na. Opo. So yun po ang realidad, kung hindi magpapatawag ng special session. Talagang napakahirap, doon pa lamang sa 6 na araw lamang ng session days na ito, doon sa binabanggit nyo na maaari po ninyong gawin kasi baka magkaroon pa ng aberya kung sakasakali man. Correct. Tama yan. So June 11 ang last day ng 19th Congress na inyong session, both houses. Okay. Pero ang term ninyo hanggang June 30, di po ba, no? June 30. Correct po. Apo. Yung sweldo nyo tuloy pa rin. Yung benefits ng inyo, lahat yan, pati staff nyo tuloy pa rin po ang sweldo hanggang June 30, okay? Okay. Tuloy po. Yung pong term ng 20th Congress will start noon time din ng June 30. Alright? Correct. So ngayon, ang opening official na first regular session ng 20th Congress will be on July 28 pa, di po ba? Correct. Tama po yan. Okay. So yung pong July 28 na yon, ito po yung SONA ng Presidente, remember? Ito po yung 4th Monday of July. Yes, sa SONA po ito. Diyan ang first regular session. Diyan na po bubuo sila ng lahat ng kanilang mga committees, etc. So, magmula po sa June 12 hanggang July 28 is 45 days. Opo. So, nangangahulugan sa loob ng 45 days na yon, bagamat sumisweldo na po ang lahat, with all due respect, tuloy-tuloy po lahat yan, wala pa rin pong magagawa practically po tungkol sa impeachment, ang Kongreso kasi nga you have to wait for the opening of the first regular session. Kasi doon mag-o-oath yung mga new members. Tama po yan. Yes, okay. Sige po. So, Senator, kung magsisimula pa lang sa July 28, most likely, ang magiging impeachment trial proper dito, aabutin pa ng baka hindi lang, kasi di ba sa mga sagot na memoranda, mga counter affidavit, mga etc., baka abutin na po ng September. Yes, August siguro mag-file ng mga paperwork. Tapos ang action mo, yung meron ng mga testigo, September na, late August o September. Tama po yun. Opo. So February 5, yung articles of impeachment, February 5, pero ang actual na trial dito, most likely, either latter part of August o September na. So that's going to be almost 7 months. Tama po yun. Tama.
Opo. So dito po Pero yun yung meron ng aktual na makikita ang taong bayan kasi siyempre ina-assume ko televised yan. So yun na yung action, pero behind the scenes kaya nga maaga natin i-start kasi behind the scenes merong mga nagpa-file ng mga papeles diyan eh. Opo, Kaya yes, dapat sir. umpisahan na ng mas maaga-aga. Opo, yes sir. Sige po. So again, yan po yung kaibahan mali kumpara sa magkakaroon ng special session. Mas mapapaaga natin ang start at yung exchange ng mga papeles na kumakain din halos ng isang buwan yan, kalahating buwan hanggang isang buwan, ay at least naumpisahan na. Opo. Opo. Sige po, kasi kung sakasakali po, Senator Coco, na bibilangin natin, wag natin ibilangin yung calendar days, no? Kasi kasama doon yung Sabado, Linggo eh. Bilangin natin yung actual po na working days, no? Para po sa 19th Congress, opo, kapag binilang po natin ito, mukhang aabot ito sa mga 3 buwan lamang. Sa 3 buwan na ito, kung meron kayong special session, pwede bang masabi na kayang tapusin yung impeachment trial na hindi aakusahan na minadali? Ang importante ay maumpisahan ng mas maaga. Ngayon, kung matatapos o hindi, mahirap mag-garantiya doon kasi hindi natin makikita ano yung mga posibleng mangyari. Pero ang importante sa akin lang, ang importante na start ng maaga para hindi sayang yung oras. Kasi 3.5 months yung papalipas natin bago mag-convene ng impeachment court eh. So, i-convene na natin na maaga ang impeachment court para mabigyan na niya ng aksyon yan. Pero mahirap magsabi na tapos na yan sa loob ng ilang buwan. Walang ganon, walang commitment na ganon kasi we will allow the trial to take its natural course. Eh. Hindi natin alam ilang motions ang nandyan, ilan yung mga incidental issues, mga preliminary issues, hindi natin alam. So yun lang po yun. In the interest of saving time, start early. Better to start early than to waste 3.5 months. Opo. Yung pong sinasabi na dapat hindi ito minamadali, walang nag-uutos sa amin na madaliin para maging patas ang lahat. Ano ho ang inyong tugon doon vis-a-vis dito sa 3.5 months kaninyo na wala hong practically official na galaw sa impeachment proceeding? Kailangan balance lang kasi ang ginamit nga na salita sa English na version ng ating Constitution is forthwith. Hindi naman dinefine ano yung meaning ng forthwith. So ang dictionary meaning niyan is kilusan mo na agad. Yun lang, kilusan mo na agad. So kilusan na agad. Ngayon let us say dahil naka-break kami, naghintay ng special session. So yung delay na yon, okay na yun, hindi na yun chargeable as delay kasi kailangan talaga maghintay ng mga panawagan ng special session eh. Pero kung i-defer mo na 3.5 months, parang hindi ka na kumilos agad. Parang violation na yan dun sa espiritu ng salitang forthwith na kilusan agad. Yun eh. So, kasi 3.5 months. Pero kunyari, na-delay ng 1.5 months. Bakit na-delay? Kasi dumating na yung time ng recess namin, tapos kumain pa ng oras bago nakatawag ng special session. Understandable na yung delay na yun. Hindi na sinadya yung delay na yun. Opo. So, Senator, kayo po naniniwala na maaari itong simulan ng 19th Congress at magpatuloy po ang impeachment trial sa pamamagitan po ng 20th Congress na. Continuing body po itong Senado. Yes, ako naniniwala, yes. Na pwedeng manahin ng 20th Congress Senate ang trabaho as an impeachment court na inumpisahan ng 19th Congress Senate. Opo. Kung kayo po'y hindi na po miyembro ng Senado sa 20th Congress at kayo po'y pala rin na manalo po sa 20th Congress bilang kinatawan ng Marikina,
maaari din po kayong hirangin bilang prosecutor. Itanong na lang natin yun sa leadership ng House sa tamang panahon na Ted. Pero, Okay. pero theoretically, pwede, di ba? Ang dami nating assumption at dadaan pa tayo sa eleksyon eh. So, Opo. saka yan. Pero theoretically, pwede. Di ba kasi nga, meron din mga kongresista na alam niyo ho yun, no? Dito po sa kanilang assignment. But theoretically, pwede mangyari yun. Well, ako, depende rin sa sitwasyon. Ano? Kasi, to be consistent din, dahil ngayon, judge ako eh. So judge ako, I will be impartial. Siguro pag dumating ang panahon na gano'n, tatanggihan ko na po. Kasi I will have to retain my impartiality, my neutrality sa issue na to. Okay. Sige po. So, sir, bilang panghuli lang po, no? Sige. Ano po, muli, no? Kung sakasakali lang po naman, ano ho, hindi ho tayo presumptuous ika nga, kung nakikinig ang Presidente Marcos Jr., opo, sa isang Coco Pimentel, ano ho ba ang inyong maaari sabihin sa kanya tungkol po dito nga sa usapin po ng pagpapatawag sa special session? Well, ang masasabi ko po na magbebenepisyo ang pati yung mga pagproseso namin sa mga panukalang batas na hindi natapos. Magbebenepisyo po kami. We have given additional time. Medyo siguro may mga 5 hanggang 10 na mga panukalang batas na pwede namin itackle sa special session. So, makabuluhan po ang pwede natin maggawing makabuluhan ang special session. Gawin natin itong tunay na legislative special session at ilagay natin dun yung mga batas na kailangan pa naming kilusan para madagdagan yung oras na 6 na lang na araw sa Hunyo. So, mas marami po tayo ma-achieve, lalo na po yung mga nasa LIDAC priorities, yung priorities ng parehong executive and legislative.